Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Ilang gasolinahan, iniipit nga bang supply bago ang malaking taas presyo bukas? Mga nagpapakarga ng diesel at gasolina, mahaba na ang pila. Traffic enforcer na nag-counterflow sa EDSA busway, humarap sa tanggapan ng MMDA. Nataranta lang daw siya dahil sa emergency ng kanyang anak na may kapansanan. Heto ang isa pang viral. Truck ng bigas, inakyat at nilaslas ng mga kawatan. Nahuli kaya mga tirador? Mga miyembro ng Philippine Navy hinaras at pinaghahampas ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Isa sa mga Pinoy, sugatan. DPWH Secretary Vince Dizon handang maimbestigahan sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Mayor Lenny Robredo pinangunahan ang isang fun run sa Makati. Kinansyawang tumakbo sa 2028. Eto na nga, Catherine Bernardo, James Reid, Maha Salvador at iba pang cast ng inaabangang Someone Someday may sorpresa sa kanilang fans. Papalo sa 11 pesos ang dagdag sa kada litro ng ilang produktong petrolyo bukas. Uutay-utayin naman daw yan ng ilang kumpanya. Pero ngayon pa lang, marami na ang nagpapa-full tank habang may mga gasolinahan daw na wala ng supply o baka lang iniipit. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang mga nagpapagasolina dyan? Nako, Julio, Cheryl, medyo mahaba na nga ang pila ng mga sasakyan na magpapa-full tank dito sa gasoline station na kinatatayuan ko dito sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Dahil simula nga bukas, nako, medyo malakihan niyang oil price hike ang sasalubong sa mga motorista. Double digit in fact, partikular na sa diesel at sa kerosene. 10 pesos and 68 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel simula bukas, ayon sa Department of Energy. 3 pesos and 65 centavos naman sa gasolina, habang sa kerosene ay 11 pesos and 77 centavos per liter. Para hindi mabigat yan, merong gagawin ng ilang oil companies. Uutay-utayin ang dagdag ngayong linggo. Ibig sabihin, bukas may ilang kumpanya na hindi pa double digit ang itataas. Bagamat wala pang detalye kung ano-anong oil companies yan. Sa pag-ikot ng News 5 sa mga gasolinahan, merong mga pump sa isang gasoline station sa East Avenue sa Quezon City ang hindi muna gumagana dahil wala na raw supply ng langis. Ayon naman sa DOE, sapat pa ang supply hanggang 45 days. Kaya naman, kabilang sa iniimbestigahan nila ay yung posibilidad na may mga gasolinahan na iniipit ang supply ng langis at saka ilalabas kapag mataas na ang presyo. May report na dumating sa amin na meron nag-hold ng operation, meaning all of a sudden hindi siya nagbebenta today. So please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding. Meron na ho kaming inspector on the ground. At yung na-report sa amin, pinupuntahan na po yan ngayon. Ang taas presyo sa petrolyo ay bunsod pa rin ng muling umiinit na giyera sa Middle East. Lalo't bukod sa Strait of Hormuz, may banta rin sa Red Sea na daanan din ng mga nagde-deliver ng petrolyo. The Department of Energy is on top of the situation and we are taking active steps to protect our people. The bombing started again and this disrupted the supply chain again, but also set a lot of uncertainty in the supply chain. Kaya pag uncertain ang nagbebenta or nagpo-produce or bumibili, ang tendency nito, aakyat yung presyo. Sa ngayon, habang lumiliit ang kita ng mga tsuper, giniit ng Malacanang, natuloy-tuloy ang pantawid pasada fuel subsidy program. Ang mga tsuper naman, kanya-kanyang diskarte para masulit ang kanilang bawat biyahe. At simpo-simpo na lang, kuha na lang ng paghapon,
sa kababayahe, umaga, puro nakuha yung last hour. Kasi pag tanghali, walang pasahero. Pag konti pasahero, hindi kami babayahe, lugi sa diesel eh. Julio, Cheryl, medyo malakas ang ulan dito sa bahaging ito ng Quezon City. Pero ewan ko lang kung nakikita nyo sa aking likuran, medyo mahaba yung pila ng mga sasakyang magpapa-full tank ngayong hapon na ito. At dito itong kinatayuan ko, ito yung westbound lane ng Commonwealth Avenue. At itong mga sasakyan na nakapila dito, ina-occupy na nila itong bike lane dito sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue. So dito rin sa gas station na ito, napakarami ring mga motorsiklo na kanina pa nakapila dito para rin magpakarga. So yung mga hahabol, ayan, ito pong asahan natin sa karamihan sa mga gas stations dito sa Metro Manila ngayon. Julio, Cheryl. Gerard, meron na bang projection kung hanggang magkano aabuti ng presyo ng petrolyo o mangangapa ulit tayo depende sa mga mangyayari dyan sa Middle East? Tama ka, Julius, mukhang mangangapa tayo kung ano pa yung mangyayari. Pero sa ngayon, dahil escalated pa yung tensions, yun yung term ng DOE, medyo may tension pa rin dyan sa Middle East. May posibilidad na tumaas ito pero hindi natin alam kung gaano pa. Pero syempre, lahat tayo umaasa pa rin na magkakaroon ng kasunduan itong US at Iran. So yun, sana nga doon tayo mapunta para bumaba na ulit at magbalik sa normal ang presyo ng langis. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Pinasaringan at inungkat ni Senator Alan Peter Cayetano ang yaman ni Senator Ping Lacson. Si Senator Ping gumanti at ibinunyag din ang bilyon-bilyong pisong budget insertion daw ni Cayetano. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, natalakay ba itong bangayan nga ni na Lacson at Cayetano pagdating nila dyan sa impeachment court? Yes, Cheryl, inabangan nga natin kung aabot hanggang impeachment court yung mainit na sagutan sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senator Alan Cayetano kanina, nag-resume yung impeachment trial day 7 bandang alas 2 ng hapon. Pero hindi na umabot hanggang impeachment court yung kanilang sagutan. Dahil sa simula nga ng day 7 ng impeachment trial ni VP Sara, si Senator Robin Padilla ang tumayo para i-explain yung kanyang posisyon doon sa sinasabi ng ombudsman na hindi siya nagbigay ng counter affidavit doon sa reklamo na di umano ay kasama siya sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla. Kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. Pero alam mo, Cheryl, hindi na rin napigilan ni Senator Erwin Tulfo ang tumayo kanina sa impeachment court at manawagan sa kanya mga kasamahang Senator Judge na kung pwede, wag naman na raw aksayahin yung oras ng impeachment court para tumayo, mag-discuss ng mga issues at topics na wala namang kinalaman sa impeachment case ni VP Sara. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili, ng ilan sa mga kasamahan natin, sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili. Sinagot naman ni Senator Tito Soto yung naging komento ni Senator Alan Cayetano kaugnay dun sa issue usapin na hindi raw naiintindihan ng mga non-lawyers. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. I do not have 4 years of law.
but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations that we have heard be referred to the Senate proper. Pero Cheryl, bago ang impeachment trial day 7 ngayong Lunes, balikan natin itong weekend kung saan nagkaroon ng mainit na sagutan sila Senator Ping Lacson at Senator Alan Cayetano ng magkaungkatan ng yaman at nagkaungkatan din ng di umano'y ghost project sa Taguig. Narito ang aking report. Bago pa man ang mga tanong sa impeachment trial, nagkaungkatan na ng yaman sina Senator Judges Alan Peter Cayetano at Ping Lacson. Nagsimula ang banggaan matapos mag-Facebook Live si Senator Alan Peter Cayetano nitong Sabado na nasundan ng isa pang Facebook Live at isa pa ulit hanggang Linggo at sumama pa sa Facebook Live ng kapatid niya si Senator Pia Cayetano. Hanggang kaninang hapon, umisa pa ulit ng Facebook Live. Kabilang sa mga binanggit ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga panawagang ipasapina ang bank records at tax records ni Vice President Sara Duterte. Bilang halimbawa, binanggit niya ang paglaki ng nakasaad na net worth o yaman sa SALN ni na Senators Ping Lacson at Erwin Tulfo. So pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Ganon din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALN. Agad naman niyang sinagot ni Lacson at kinorek ang anyay maling impormasyon ni Cayetano na dumoble raw ang yaman niya. Hindi dumoble, nag-triple, nag-quadruple. Kasi ito naman, makikita naman sa aking income tax returns do sa taxable years 2023 and 2024. Pinalagan ni Lacson ang tila ba pag-question daw sa kanyang integridad, bagay na hindi niya raw hahayaang mangyari. Hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. E di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. Hindi ko matanggap na, alam mo, yung pinagkakaingat-ingatan mo sa buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain na isang tao na naninira lamang, wala namang basihan. Alam mo, lahat ng patutsada niya, palihis Parang alam mo, squid tactic, sinaghamon siya, well, I'll give it back to him. Total nabanggit na rin naman ang issue ng flood control scandal, si Lacson mas malalim ang inungkat. Mahigit 6.79 billion pesos daw ang insertions ni Cayetano sa 2025 national budget. At hindi lang daw salitayan ni Lacson, kundi meron silang naipon at iniipon pang ebidensya tungkol sa mga umano'y anomalya sa Taguig nung House Speaker pa si Cayetano. Konektado rin daw ang ilang proyekto sa mga diskaya. Meron na raw mga impormante at testigo na magpapatunay nito, kabilang na ang mismong kapatid ni Cayetano na si PTV4 General Manager Lino Cayetano, pati bagman umano, natukoy na. Na-identify na namin, iniipon lang namin yung ebidensya, karampatang ebidensya. Identified ko na nga yung kanyang bagman. Kakalkalin namin lahat yan para maipakita, ma-prove ko yung aking sinasabi na may mga ghost projects din sa Taguig. Mariin naman niyang pinasinungalingan ni Cayetano. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Bumuelta rin si Cayetano sa sinabi ni Lacson itong weekend na baka sa Payatas, Quezon City Jail ang bagsak niya. Akusasyon ni Cayetano, sunod-sunuran sa Malacanang si Lacson. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo Buelta naman ni Lacson. Wala naman kasi pinag-uugutan, Ted. Alam naman natin na puro salita lang ito na walang basihan. Alam mo, pakawala na Malacanang. Ako nga nagbulgar tong kinakayangan, nag-resign ito sinabunuan, kung sino-sino, amin na pangandang. Sa akin nga nanggaling yun Kung pakawala ko ng Malacanang, bakit dapat pinili? Tapos, iintrigahin niya. Isa pang ipinunto ni Lacson ay ang tila strategy umano na pag-away-awayin ang Senate Majority members. Nag-iintriga siya para pag-away-awayin kami. So ayoko na nga siyang patulan kasi nga lumalawak yung usapin, naliligaw tayo o napapalayo tayo sa mga tunay na issues. Pagilinaw ni Cayetano, ini-example lang naman niya sina Lacson at Tulfo. Si Senator Lacson, tumaas ang SALN. Si Senator Erwin, tumaas. So just because tumaas, ibig ba sabihin, pwede mo nang pakuha yung BIR
yung AMLA at saka yung bank accounts, di ba? I was giving an example. I wasn't saying there is anything wrong. Cheryl, dahil hindi na nga umabot sa impeachment court yung mainit na sagutan nila Senator Ping Lacson at Senator Alan Cayetano, nagdesisyon na rin kanina sa umpisa pa lang ng impeachment trial si Presiding Officer Senator Jesus Codero na yung mga topics for discussion, manifestation ng mga senador on topics na walang kinalaman sa impeachment trial or impeachment case ni VP Sara Duterte, baka pwede ay sabihin na lamang nila o ilabas na lamang nila sa resumption ng sesyon ng Senado, which will be next Monday na rin naman, kasabay ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. So sabi nga ni Senator Cheese, konting araw na lang naman ang hinihintay at lahat naman sila magkikita-kita araw-araw na rin sa sesyon ng Senado. Cheryl? At sa desisyon nga yan ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero, wala ba man lang kumontra o ng mga nag-manifest? Bago nagdesisyon, Cheryl, si Presiding Officer Cheese, ang sinasabi kasi ni Senator Alan Cayetano, mahalaga na tumayo sila sa impeachment court kahit pa iba yung topic, pero kung ang naaapektuhan daw ay integridad ng impeachment court at mismong ng mga senator judge. So ang sinasabi nila Senator Alan Cayetano, as long as may kinalaman sa kanila at imahe nila bilang senator judge at impeachment court, tatayo pa rin sila. So tignan natin in the days to come kung hanggang saan yung pagsunod nila sa ruling ni Senator Cheese Escudero. Kasi sinasabi ni Senator Cheese kanina, intindihin na lang din daw kung bakit nga sa impeachment court na pag-uusapan yung iba't ibang issue kasi nga doon lang daw sila nagkikita-kita sa ngayon dahil walang sesyon. Pero by Monday naman next week, maraming beses silang magkikita-kita, Cheryl, dahil nandyan yung session, nandyan ang impeachment trial, nandyan ang committee hearings. So baka magkasawaan na rin sila, Cheryl. Baka maubos yung kanilang mga manifestations by that time, Cheryl. Pero meron na bang schedule ng hearing ang Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga nga dito sa flood control? So far, wala. Wala pang susunod na hearing, pero inaasahan natin yan na by the time na mag-resume ang sesyon by next week, Monday, magsasabay-sabay na yung impeachment trial, sesyon ng Senado, committee hearing sa malalaking issue, kasama na nga dyan yung sa flood control, at by August, which is 2 weeks from now, papasok na rin tayo sa budget season. So magsasabay-sabay talaga lahat yan. Cheryl, tignan natin kung paano nila pagkakasyahin sa kanilang oras, lalo na kung paano pagkakasyahin dito sa loob ng Senado dahil maliit nga lang. Ngayon pa lang, Cheryl, sa totoo lang, with the impeachment trial, puno yung mga committee rooms ng holding areas ng prosecution, ng defense at ng mga reporters covering different aspects of this impeachment trial. So those things we have yet to see once mag-resume ang session on Monday. Cheryl. Maraming salamat. Mayan Los Baños. Nagpatutsada si Senador Alan Peter Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag sa gitna ng nakatakdang investigasyon sa 2019 Southeast Asian Games. Posible naman daw na ipatawag ng NBI si Cayetano sa nasabing investigasyon. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, meron na bang petsa kung kailan ipapatawag ng NBI si Senator Cayetano? Julius, wala pang specific na information na binibigay ang NBI kung kailan ipapatawag si Senator Alan Peter Cayetano. Pero ayon sa kanila, ay posible talaga nilang ipatawag ang senador may kinalaman sa sinasagawa ng investigasyon sa mga anomalya sa hosting ng 2019 Southeast Asian Games. At kung sakali man daw na mabanggit ang kanyang pangalan mula sa mga testimonyang ibibigay ng mga sports officials, kaagad-agad ipapasabi na daw kaagad nila ang senador. As we speak now, marami na rin ang nagpahayag na gusto nilang tumistigo. So kung lalabas yung pangalan niya ron para magbigay linaw sa investigasyon, kailangan siyang ipatawag. Hindi raw mag-aatubili si NBI Director Melvin Matibag na ipatawag si Senator Alan Peter Cayetano kung mababanggit ang pangalan niya ng ibang sports officials. Iniimbestigahan kasi ngayon ng ahensya ang umano'y mga irregularidad sa hosting ng Southeast Asian Games o SEA Games noong 2019. Matatandaang tumayong chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee o FISGOC, si nooy House Speaker Cayetano. Kabilang sa mga imbestigahan ng task force ng NBI ay ang kawalan ng liquidation report ng Organizing Committee. May kinalaman sa breakdown ng budget ng torneo na umabot sa nasa 10 bilyong piso.
mga maanumalyang bidding, pati na rin ang pagpapagawa ng controversial na cauldron na umabot umano sa 50 billion pesos. Ayon pa sa NBI, questionable ang posisyon ni Cayetano lalo't hindi naman siya miyembro ng Board of Directors ng FISGO. Sa mga dokumento kasi ay lumalabas na si dating Philippine National Volleyball Federation President Ramon Tats Suzara ang nakalagay na chairman. Dahil dyan, nakatakdang padalhan ng sabina si Suzara, maging si FISGO Chief Financial Officer Dexter Estacio at John Lester Buenconsejo na siya namang FISGO Corporate Secretary. That is a problem kasi very clear naman yan kahit sinong abogado ang tanungin natin na bago ka maging chairman, kailangan miyembro ka ng board. Kung hindi ka miyembro ng board, paano ka naging chairman? Iginiit naman ng isa pang nadadawit sa kontrobersya na si DPWH Secretary Vince Dizon na malinis ang kanyang konsensya. Dating namuno si Dizon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA na may sakop sa ilang pasilidad na itinayo sa New Clark City, partikular na ang stadium at ang aquatic center. Magkakasang loob natin at talagang napakaganda ng mga facilities na yon. Kung mayroong mga investigasyon, kampante rin tayo at tayo magko-cooperate dyan. Kasi malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan. Sa gitna nga ng nakatakdang investigasyon, nagpatutsyada si Cayetano kay Matibag. Sa isang Facebook Live, nagsuot ng damit na may karakter na minion si Cayetano. Sabi niya, ang mga minions ay may mastermind. Sabay nito ay nag-shoutout siya sa anyay isang minion. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero etong isa, ito yan. Yeah. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Sagot naman ni Matibag, hindi niya kailangang patulan ang ganyang klase ng komento. Well, hindi na natin siguro mapatulan yan. Pagka wala kasing mabuting i-argumento dun sa mga inahayag sa'yo na dapat mo sagutin, wala kang masagot, you'll go to name calling. Yan yung alam ng mga lawyers yan, yung ad hominem yun eh. Julius, sa ngayon nga ay hinihintay pa rin natin ang tugon ni Senator Cayetano. May kinalaman nga sa huling sinabi ni Attorney Matibag. Pero kanina nga ay binanggit niya na patuloy pa rin silang kumakalap ng ebidensya at meron na daw silang mga sapat na evidences. May kinalaman nga sa mga irregularidad o mga anomalya sa SEA Games. At kanina nabanggit niya rin yung mga sports officials na nagbigay na daw ng interes na magsalita o magdeklara ng testimonya, pero ayon sa kanila hindi pa daw muna sila magbibigay ng eksaktong mga pangalan ng mga personalidad na ito. Bukas, Julius, posibleng magkita si Senator Cayetano at Attorney Matibag dahil tatayo si Matibag bilang testigo sa ongoing na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yan muna ang latest mula dito sa NBI. Balik sa'yo, Julius. Iyan, nabanggit ba ni Director Matibag kung ipapatawag si Secretary Vince Dizon diyan sa NBI? Walang sinabi si Attorney Matibag kung ipapatawag ba nila o kung kailan nila ipapatawag si Secretary Vince Dizon. Pero ayon naman kay Vince Dizon, kanina sa isang panayam sa kanya, willing daw siyang makipagtulungan at makipag-coordinate kung kakailanganing hingin ang kanyang testimonya para sa umuusad na investigasyon. Julius? Maraming salamat, Ian Suyu. Sa ibang balita, may 2 suspect na ang iniimbestigahan ng mga pulis sa pagkamatay ng political vlogger na si Mima Alicia. Biyernes nang masawi si Alicia nang barilin ng riding in tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Sugatan din na ang kanyang kinakasama. Nakaburol na si Alicia ngayon sa Quezon City. Tumanggi na ang magpaunlak ng panayam ang kanyang pamilya. Pero umaasa raw silang makakamit ang hustisya. Hindi muna idinetalya ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Ayon sa investigasyon sa Northern Police District, isa sa mga tinitignan nilang anggulo ang pagiging political vlogger ng biktima. Gayunman, hindi rin daw isinasantabi ang personal na alitan. Kilalang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, si Alicia. It could be something personal, yung sa personal life po niya. And isa rin pong malaking tsansa is yung her work or her related to being a blogger. Ito po ang mga as of now na
medyo mas mga nakakaangat na possible reasons. Ipinatawag ng MMDA ang kanilang nag-viral na traffic enforcer na nag-counterflow sa EDSA busway. Katwiran ng enforcer na taranta lang daw siya dahil sa emergency umano sa kanyang PWD na anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Humarap kanina sa MMDA ang 52 anyos sa traffic enforcer na nag-viral matapos mag-counterflow sa EDSA busway ng Biyernes ng madaling araw. Nakasalubong ng video uploader na isang bus driver ang enforcer na nagpupumilit daw noon na makalusot sa linya. Hindi ka siya. Balik ka, balik. Lasing. Depensa niya, nagawa niya lang yun dala ng labis na pagkataranta. Tumawag daw kasi ang misis niya matapos mahirapang huminga ang bunso nilang anak na may kapansanan umano. Hindi ko po nakakalain na mali naman po yung napasa po. Dala lang po ng problema sa aking pamilya po. Lalo-lalo na po sa aking anak na PWD. Na may sakit po sa butas sa puso. Ayon din sa traffic enforcer, pauwi na siya galing sa isang birthday party sa Quezon City noong makuhanan siya sa busway. Kayo po ba'y nakainom ng mga oras na iyon? Nakainom po kaya lang ng konti. Nakainom ho kayo? Konti lang po. Pero hindi umubra ang mga palusot na ito sa MMDA, lalo't mahaharap sa patong-patong na reklamo ang enforcer. Kabilang na ang pagdaan sa busway, pag-counterflow at iba pa. MMDA will be throwing the full force of the law, all the books on him regarding sa administratibong disiplina. Posible rin daw masampahan ng kasong kriminal ang enforcer sa oras na mapatunayang nagmaneho nga siya ng lasing. Base dun sa video, mukhang nakainom yung aming enforcer. Kasi hindi niya na pagtanto kung siya ay sumasalubong pa. Napakadelikado yung kanyang ginawa. Paniniguro ng ahensya, walang special treatment na gagawin sa kanilang kawani. Paliwanag ng MMDA, wala na raw naka-duty na enforcer nung mga oras ng mangyaring insidente. Kaya sinadya na raw nilang hanapin at puntahan sa bahay ang lumabag na tauhan para agad din daw matikitan. Aminado naman sa pagkakamali ang enforcer. Kaya apela niya sa MMDA, wag naman daw sanang masayang ang 22 taon niyang serbisyo sa ahensya. Sana po, mapatawad po nila ako sa ginawa ko po kasalanan. Handa naman po akong tanggapin yung aking kamalian. Bukod sa mga parusa sa MMDA, may hiwalay pa siyang mga reklamong haharapin sa LTO na nauna na nagsuspinde ng kanyang lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa pool sa video ang paninipa ng isang rider sa mga siklista sa Rizal. Ang isa sa mga nabiktima sugatan matapos tumalsik sa tabing kalsada. Narito ang report. Sa kuha ng dashcam na ito sa kalsada ng Binangonan, Rizal, makikita ang siklistang yan sa gilid. Dahan-dahan pa ang takbo nito. Nang biglang sumulpot ang isang rider, bigla nitong sinipa ang siklista. Nawalan to ng balanse at bumagsak. Ang rider, nilingon lang saglit ang biktima sabay diretso sa kanyang pagtakbo. Pero hindi pa tapos ang pambibiktima ng rider. Ang sumunod na rider na nakasabay niya sa daan, sinipa niya na naman. Pero ang siklista, nagawang mabawi ang kanyang balanse kaya hindi natumba. Nakausap ng News 5 ang unang siklistang nasipa, si Tatay Luis. Kwento niya, bago ang insidente, nakita umano nila ang rider na nakikipagtalo sa isa pang rider. Sinigawan daw nila ito dahil muntik nang mabangga ang isa nilang kasama. Dito na raw sila sinundan ng rider. Ang ikalawang siklista na sinipa ay kasamahan din pala ni Tatay Luis. Hindi lahat ng bagay pwedeng aregluhin. Siguro sanay na siya sa bagay na ginagawa na nila dati yon na areglo. Ngayon tutuluyan ko siya. Pasensyaan na lang kami. May anak siya, may anak din ako. Na-perwisyo niya ako. Perwisyoin ko din siya. Desidido ang kanilang grupo na magsampa ng kaukulang reklamo. Sinusubukan pang hinga ng pahayag ng News 5 ang rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Maloy Echeverria, News 5. Pinayagan na ni impeachment presiding officer Cheese Escudero na ipasabina ang financial records si Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Kabilang dyan ang Bank, Tax at Anti-Money Laundering Council records. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, ano ang dahilan ni Presiding Officer Escudero
sa kanyang naging desisyon. Yes, Julius, pinayagan nga ni Senator Chis Escudero na ipasabina o ipakuha nga itong mga dokumento gaya ng bank, AMLAC at tax records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa si Attorney Mans Carpio, maging yung kanilang 19 na mga negosyo. Ito rin kasi na-surpass, kumbaga, na-commit nung prosekusyon itong test of definiteness at test of relevancy. Nakita po ng Senate Impeachment Court yung kahalagahan ng mga dokumentong ito para nga po sa pagpapatunay ng aligasyon na umano'y nagkamal ng unexplained wealth ang si VP Sara. At nakitaan din nila na may reasonably described o nailarawang mabuti ng prosekusyon yung hinihiling nga na mga dokumento. Nag-qualify si Escudero na hindi po pwedeng magamit yung mga dokumento para maghain ng bagong article or impeachment offense. Gayon man, hindi naman pinayagan na masapina yung foreign currency deposits at sa halip po na 21, yun nga, 19 records lamang o 19 negosyo lamang po yung, or corporation po yung pinakukuha ng Senate Impeachment Court. Hindi po pinahintulutan yung bank records ng JTC Group of Companies at yung Pikimong Philippine Corporation. At sakop nga po nung pinapayagang ipasabina yung 2007 hanggang 2021 records. At kanina nga pinagpatuloy yung oral arguments ng prosekusyon at depensa. Sa unang bahagi, umikot sa dalawa yung tanong ng Senator Judges. Una, paanong hindi maituturing na fishing expedition yung pagpapasabina ng mga record ni na VP Sara at yung kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. At pangalawa, bakit ito mahalaga sa impeachment trial? Si Senator Judge Joel Villanueva kinuwestiyon yung relevance ng mga dokumento para sa prosekusyon. Habang sa defense, tinanong kung bakit magiging hadlang sa impeachment court ang confidentiality kung may mga bahagi lang naman na susuriin nga dun sa issue para nga maresolba ito. Pakinggan po natin yung sagot ng dalawang panig. Klarong-klaro po na sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangan makita yung buong larawan hindi lamang po ng mga SALN na final ng isang lingkod bayan, kung hindi lahat ng kanyang kinita. We want to see the entire picture. Ang sabina po ang tanging paraan para makuha ng nitong hukuman ang mga kinakailangan po natin na datos at informasyon at dokumento. We are not against transparency. I just want to make that clear, Your Honors. We are not against accountability. Hindi naman porket po that we are all looking for accountability ay transparency, ay isasantabi na lang po natin kung ano ang mga karapatan, hindi lang para sa impeachable officer, pero para kahit sinong Pilipino. Samantala si Senator Judge Pia Cayetano naman, kinuwestiyon kung ang sabina ba para sa mga financial documents ng BCI intrusive o mapanghimasok. Nag-cite siya ng 1967 Supreme Court ruling na Stonehill versus Diokno kaugnay dyan. Sagot ni House Prosecutor Diokno na siyang anak ng respondent sa naturang ruling, iba ang konteksto ng SC ruling dahil search warrant yung usapin dito at hindi po sabina ng bank records. Pero para sa depensa, halos magkaparehas lang ang konteksto ng sabina at search warrant. Narito po yung kanilang pahayag. Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different. Iba po ang subpoena dahil pag naglabas ang isang hukuman ng subpoena, itong mga records ay hindi po siya considered yet as evidence. Yung pong nakikita po natin sa subpoena, it is not in any way invasive. Yes, hindi tayo papasok sa bahay ng isang tao o ng nasasakdal, but it will be intrusive because we will be opening up all the financial transactions for, sabi nga dito, almost 20 years of the respondent. They're asking for everything. Kaya namin tinatawag o kaya namin natawag na fishing expedition ito. Kasi lahat na ng records hiningi, pero hindi naman matukoy which would actually be relevant, which would actually be evidentiary to the accusations they have made under the articles of impeachment. Ipinunto naman ni House Prosecutor Attorney Diokno na dito nga sa paglilitis, tatalakayin kung impeachable offense nga ba ang unexplained wealth ng bise. Pero ilang beses nang may ruling ang korte na dapat makita ang buong records ng isang politiko pagdating sa issue. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
sinabi mismo ng Supreme Court in several cases na pag ang usapin ay unexplained wealth, kailangan makita yung kabuuan ng kinita ng isang lingkod bayan at yung mga dineclare niya sa SALN. Hindi ko po tinutuligsa o ino-oppose yung mga na-mention na case ng aking distinguished opposing counsel. However, those cases do not involve impeachment. Hirit naman ni Senator Judge Pia, paano masasabing hindi fishing expedition ang sabina ng prosekusyon? Gayong hindi raw ito naglahad ng ultimate facts o ibig sabihin wala umanong basehan ng alegasyon ng unexplained wealth ng bise. Na-erase rin niya yung aniyay fruit of the poisonous tree doctrine kung saan kapag illegal o mula sa mali umano yung pinagkunan ng ebidensya hindi ito magagamit sa korte. Sinigundahan naman ito ni Defense Counsel POA kaya nila tinuturing na fishing expedition ang dinidiin nga ng depensa. Narito ang kanilang pahayag. Kami nang hinihing dokumento para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. We are not just guessing that there is something there because the AMLA itself has confirmed that there were covered and suspicious transaction reports. Samantala, Julius, sa July 30 po yung itinakda nga ni Senator Chis Escudero para isumibti ito nga pong mga pinakukuhang dokumento sa Clerk of Court. At samantala, masaya naman yung House Prosecution Panel at tinituring nila nga itong tagumpay, yung ngayong araw na kumbaga grant nga ng Senate Impeachment Court yung kanilang hiling na pasapina yung mga dokumento at mapatutunayan na raw kumbaga na settle na itong argumento ng defense team. Ginigiit nila na walang fishing expedition na nangyari nga po dito sa impeachment na case na inihain nila laban kay VP Sara. Samantala, ayon nga po kanina kay Senator Chis Escudero, humiling daw ito si Senator Rodante Marcoleta na payagan nga siyang bumoto dito sa impeachment trial ni VP Sara. Pero ayon nga po kay Escudero ay na-refer na ito dito sa Senate bilang legislative body at doon nga raw po nila ito pag-uusapan. Yan muna ang latest. Balik sa Julius. Marian, ano pa mga dapat asahan natin bukas na tatalakayin dyan sa impeachment court? Yes, Julius, bukas nga kaabang-abang daw yung dapat nating abangan ay yung pagharap, pagtestigo nito ni NBI Director Melvin Matibag para pa rin po dito sa pagpapatuloy ng alleged grave threats, yung pagbabantangan ni VP Sara doon sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon nga po doon sa prosekusyon, bukod doon sa pag-corroborate ng mga nauna na nga pong testimonya nitong dalawang testigo mula po sa NBI, meron daw pong malalaki pang sasabihin bagong impormasyon. Ito pong si Director Matibag. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Marian Enriquez. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. May BTS na, may Shakira pa, may Justin Bieber din, pati na si Madonna. Saan ka pa kundi sa bonggang halftime show ng FIFA World Cup 2026. Ang mga kaganapan dyan sa Frontline Report na ito. Hindi lang football, kundi pati musika panalo sa 2026 FIFA World Cup Final. Naging makasaysayan ang tournament dahil sa first ever official halftime show ng FIFA. Pasabog ang panimula na handog ni Madonna sa pag-awit ng kanyang hit song na Music. Siyempre, nagpakilig din ang K-pop supergroup na BTS. Present din si Justin Bieber with his song na Everything Hallelujah. I'm loving you, hallelujah. It's the World Cup, hallelujah. It's the World Cup, hallelujah. Kilabot naman ang dala ng Coldplay sa kanilang performance with special guest. Hindi naman papatalo sina Shakira at Burna Boy sa kanilang original na Die Die na official song ng World Cup. Let's go, let's go. Bongga rin ang closing ceremony na pinangunahan ni I Show Speed.
Matapos ito ay nag-fanboy moment ang streamer with BTS. Nag-backflip pa si iShowSpeed bago sila nag-picture ng magkakasama. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marcori, News 5. Susunod, mga lasing na lalaki nagrambulan sa lugawan. Nagsimula ang gulo dahil lang daw sa masamang tingin. Sundalo sa Ayungin Shoal, sugatan sa ulo matapos paghahampasin ng kahoy ng mga Chinese Coast Guard. At ultimate fan meet ng cast ng Someone Someday. Dang-dang fans ang dumalo. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Matinding sugat sa ulo ang tinamo ng isang miyembro ng Philippine Navy matapos hampasin ang kahoy ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Mariing yang kinundina ng Armed Forces of the Philippines at aaksyonan daw ng Department of Foreign Affairs. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jas Paredes. Sa video na kuha sa Ayungin Shoal, kita ang pagdikit ng bangka ng China Coast Guard sa inflatable boat na may sakay naman ng mga kawani ng Philippine Navy. Pinaghahampas ng mga Chinese ang mga Pinoy gamit ang kahoy na baton. Sinalag naman ng Philippine Navy ang pamamalo gamit ang kanilang mga sagwan. Sa huli ay lumayo na lang ang inflatable boat ng Philippine Navy. Mismo ang Armed Forces of the Philippines ang nagbahagi ng video. Ipinakita din nila ang larawan kung saan kita ang sugat sa ulo na inabot ng miyembro ng Philippine Navy dahil sa insidente. Ayon sa AFP, nagsimula ang tensyon nang lumapit ang bangka ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Umikot-ikot daw ito at kinuna ng larawan at video ang BRP Sierra Madre. Dito na lumapit ang ating mga sundalo, sakay ng dalawang rubber boat para pakiusapan silang umalis. Dito na nangyari ang insidenteng nakunan sa video. Bukod sa nasugatang sundalo, napinsala rin daw ang rubber boat. Patuloy pa raw na nagpapagaling ang nasugatang miyembro ng Philippine Navy. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang AFP sa BRP Sierra Madre kung kailangan ba siyang ilikas. Ayon sa AFP, pinapakita lang ng panibagong komprontasyon ang pagsasawalang bahala ng China sa kaligtasan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Sa kabila niyan, pinairal pa rin daw ng ating militar ang professionalism, disiplina at pagsunod sa rules of engagement batay na rin sa international law. Nananawagan din sila sa People's Liberation Army at China Coast Guard na ipatigil sa kanilang maritime militia ang anilang iligal, agresibo at mapanlinlang na aksyon sa West Philippine Sea. Nananawagan din sila sa China na kilalanin ang 2016 Arbitral Award. Ayon naman sa Department of National Defense, pinapakita lang ng insidente ang anilay pattern ng China sa agresibong asal. Lalo lang daw itong nagpapababa sa tiwala at kredibilidad ng China. Wala pang pahayag ang China kaugnay sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Jas Paredes, News 5. Nagkasagutan sina Senator Robin Padilla at Coast Guard Officer Jay Tariela kaugnay sa umano'y racist AI video ng China State Media. Sabi ng senador, si Tariela ang nagsimula ng tensyon. Sabi naman ni Tariela, hindi pa rin dapat tanggapin ang pagkumpara sa mga Pilipino sa unggoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Matapos ang paglabas ng AI-generated video ng China State Media na gumamit ng nakabarong na unggoy bilang kinatawan ng mga Pilipino, nagkabanggaan naman sa social media si PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela at Senador Robin Padilla. Nung una, kinundina ni Padilla ang video. Pero kasunod ito, sinisi naman niya si Tariela sa umunoy pagpapalala ng tensyon sa paggamit ito noon ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Sabi naman ng senador sa Chinese media, hindi ba't unggoy ang tingin ng mga umano'y white colonizer o mga mananakop na puti sa mga Asyano?
Huwag na raw bumaba sa level ni Tariela at kalimutan ng Asian at Austronesian heritage. Agad namang pinalaga ni Tariela ang pahayag ng senador. Insulto para sa higit 26 na milyong Pilipinong bumoto kay Padilla ang pagtanggap ng senador na unggoy sila. Ang issue ay hindi pananaw ng mga white supremacist, kundi ang video mismo na ginawa at ipinalabas ng China. Sa panig naman ni Padilla, iginiit ng kanyang tanggapan na nananatili ang pagkondena nito sa offensive AI video. Pero hindi rin daw dapat palampasin ang paggamit ng mga inflammatory caricature at umano'y wartime propaganda ng mga opisyal ng Pilipinas. Wala pang tugon si Tariela kaugnay sa pinakahuling pahayag ng senador. Kinundena na rin ng palasyo ang AI video ng China. Kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayo ilang opisyal na tanggap na sila unggoy, pero ang Pangulo ay hindi. Sa gitna naman ng usapin na yan, inilahad ng Department of Foreign Affairs na magpupulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Posibleng mapag-usapan nila ang bilateral relations ng Pilipinas at China sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Gayunman, hindi pa malinaw kung matatalakay ang kontrobersyal na AI video. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, wala pa tayong low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. Pero meron tayong binabantayang mga cloud clusters o grupo ng kaulapan dito sa silangang bahagi ng Mindanao. Ito po ay merong possibility o may potential na maging low pressure area maaaring bukas at meron din po itong possibility na maging isang ganap na bagyo ngayong linggo. Yan po ay sa ngayon, isa pa lamang tuwing hapon hanggang gabi. Pero dahil nga sa pagbalik ng ating habagat, bago pumasok ang weekend, maaaring sa direct po na Thursday hanggang Friday, mas mataas na po yung ating chance ng pagulan dyan po sa may Mimaropa. Sa Northern Luzon naman, mainit pa rin po ang ating panahon in the next 2 to 3 days. Pero kasabay po ng pagdikit ng ating binabantayang sama ng panahon dyan, maaaring bago pumasok ang weekend, mas tataas po yung ating mga posibleng pag-ulan dyan o yung ating tsansa ng pag-ulan dyan. At meron din po tayo mga posibleng malalakas na bugso ng hangin dulot po ng ating binabantayang sama ng panahon. Kaya paghandaan po natin yan, mga kapatid. Dito po sa Metro Manila, magpapatuloy pong maliwalas sa panahon in the next 2 to 3 days. Maganda po ang sikat ng araw sa umaga, gandang hali. Pagsapit ng hapon, tumataas po yung ating tsansa ng pag-ulan. Ito po yung ating mga dagliang malalakas na pag-ulan na dulot po ng thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po nating kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner Alvin Puran. Lagi may panahon para sa iyo. Susunod, 3 batang lalaki natagpo ang inanod sa dagat sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa ang patay. Bata, sinakmal, winasiwas at kinain pa ng buhaya. At napakong pangako ni Senator Alan Peter Cayetano na 10,000 piso sa kada pamilya sinisi niya sa Malacanang. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo,
manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bugbog ang inabot ng isang lasing na lalaki na nagpapababa ng tama sa lugawan sa South Cotabato. Ang mga nambugbog sa kanya, mga lalaking lasing din. Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Pinaghahampas ng upuan, pinagsusuntok at tinadyakan pa ang isang lalaki sa gitna ng Tinalak Festival sa Coronadal City, South Cotabato. Naawat lang ang mga nanugod na grupo nang dumating ang mga pulis. Sa tindi ng rambulan, nagkalat ang mga mangkok, kutsara at tinidor ng kainan. Ang biktima, duguan. Habang nakaupo, kita ang dugo sa braso at binti ng biktima. Kalaunan, dinala rin siya sa ospital. Ang isa sa mga nambugbog, agad pinusasan at pinadapa. Nahuli rin ang 7 iba pa. Base sa investigasyon, napag-alamang lasing lahat ng sangkot sa gulo, pati na ang kinuyog na biktima. Pare-pareho silang nagpapababa ng tama ng alak sa kainan ng arroz caldo. Ang dahilan nila, ma'am, is masakit daw makatingin yung isa. Under influence po sila ng liquor, ma'am. May kanya-kanya po silang allegation. So, nag-decide po tayo na mag-file na lang sila ng appropriate charges against each other. Sa ngayon, wala namang nagsampa ng kaso laban sa mga nambugbog. Nakalabas na rin ng ospital ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. 3 bata ang natagpuang palutang-lutang sa dagat sa Cebu at isa sa kanila pinawian ng buhay. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Pilit isinasalba ng mga residente ang 3 batang ito sa Angasan Port sa Mactan, Lapu-Lapu, Cebu nitong Biyernes. Lupaypay at walang malay ang 3 bata. Isang 4 na taong gulang at 2 7 taong gulang. Kwento ng isa sa mga tumulong, napansin nila na may biglang umahon na bata at tila tuliro. Pagsilip nila sa ibaba ng pantalan, nakita nila ang katawan ng 3 bata na inanod ng tubig. Agad naman nila itong iniahon. Naisugod ang 3 bata sa ospital, pero nasawi ang 4 na taong gulang na batang lalaki na si Ethan. Mumurag ka kuan kung tulong ng ipatay ko tao siya. Sa pil ginako nga kuan ka mga bata dito ka mamong langoy. Kwento ng ama ni Ethan, umalis ito ng walang paalam at sumama raw sa mga kaibigan para maligo sa dagat. Di maiwasan ni Ronel na sisihin ang sarili dahil di nabantayan ng anak. Nasa trabaho raw siya na mangyari ang insidente, habang ang kanyang asawa ay abala rin. Pagkabili ko mo duty ato git niya. Na madako jugo pugma ito nga. O jugo ka kuan niya ba. Mo sa trabaho ba wala ko time niya mo mangita niya asa siya ba. Sa ngayon, nasa ospital pa ang 2 bata. Paalala ng mga otoridad sa mga magulang, laging bantayan ang kanilang mga batang anak. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Kampiyon ng Spain sa FIFA World Cup matapos pataubin ang defending champions na Argentina. Isang goal sa extra time mula kay Spanish forward Ferran Torres ang nagselyo ng panalo para sa Spain. Simula pa lang yan ay dominante na ang opensa ng Spain. Mas nahirapan pa ang Argentina nang malagasan sila ng isa. Na-eject kasi ang midfielder na si Enzo Fernandez dahil sa 2 yellow card. Sa kabila niyan, naging mahigpit ang laban na umabot pa sa extra time. Doon na nga nakascore si Torres. Ito na ang ikalawang World Cup trophy ng Spain matapos magkampiyon noong 2010. Susunod, DPWH Secretary Vince Dizon iginiit na malapit nang managot ang big fish sa flood control scandal. At ultimate fan meet ng castang Someone Someday. Daang-daang fans ang tumalo. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muling giniit ni DPWH Secretary Vince Dizon na may mga big fish na mananagot sa flood control scandal. Sinabi yan ng kalihim sa gitna ng pag-iinspeksyon ng Phase 2 ng EDSA Rehabilitation. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sinimulan ng aspaltuhin ang bahagi ng EDSA northbound mula Buendia sa Makati City hanggang MRT Boni Station sa Mandaluyong. Bahagi ito ng Phase 2 ng rehabilitation ng EDSA. 2 linya sa northbound lane ang isinara nitong weekends mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. Marami tuloy ang naipit na motorista. All the way na to mula Orense hanggang Monumento. So, gusto lang natin masigurado na unang-una, mabilis yung pagtatrabaho. At the same time, talagang nami-minimize natin yung aberya sa mga kababayan natin. Binuksan din ang halos lahat ng lane. Alas 5 ng umaga ngayong araw. Doble na rin daw ang inilapad ng mga sidewalk para maging pedestrian-friendly ang buong EDSA. So naging commitment natin sa mga commuters natin. Nagagaparan natin yung sidewalk. Dati, ang sidewalk dito, mga 1.2 meters, 1.5 meters lang. Ngayon, mahigit doble na, nasa 3.2 na. Ngayon, dahil 3.2 na to, pati yung bisikleta pwede na sa sidewalk din. Palalawakin din ang drainage system ng EDSA para maiwasan ang pagbaha. Target itong matapos sa 2027. Kasabay niyan, na ibahagi ng kalihim ang mabigat na pasanin ng ahensya, lalo pat nalalapit na ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ahensya kasi ang naging sentro ng kontrobersya matapos mabunyag ang flood control scandal. Napakahirap nung dinatna natin na mga problema, napakabigat. And mga problemang to, dekada na ang binibigan. Pero siguro, ang importanteng ginagawa natin ngayon sa DPWH yung mga reforma. Naniniwala si Dizon na kritikal ang ambag ng ahensya sa pagpapanagot ng mga sangkot. Pero marami pa rin ang nagsasabing wala namang big fish na naipakulong. Gate ni Dizon. Tingin ko hindi totoo yun kasi marami nang nakakulong ngayon na big fish. At sabi nga ni Ombudsman Boying nung nakaraang linggo, malapit nang mahuli yung mga galong mga malalaking isda. Na-mention na niya yung pangalan ni former Speaker Martin Romualdez na malapit na. Naiintindihan daw ni Dizon ang pagkainip ng mga Pinoy pero hindi rin daw biro ang magpatibay ng asunto para masigurong hindi basta makakalaya ang mga mandarambong. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Binueltahan ng palasyo ang umano'y paninisi ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang naunsyaming panukala na 10,000 pisong ayuda para sa mga kwalipikadong pamilya. So, upon the recommendation of one big businessman, si Sec. Sunny Dominguez ng DOF, nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yun, 2 gives of 5K. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover. So, kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Iginiit ng senador sa kanyang live stream na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan noong taong 2021 hanggang 2022 matapos mahalal si Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Dagdag pa niya, kada taon naman ay bilyong-bilyong piso ang inilalaan para sa ayuda sa pamamagitan ng national budget. Pero buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa presidente noon si PBBM nang simulan ni Cayetano na isulong ang kanyang panukala. Bukod dyan, ang Administrasyong Duterte pa raw ang gumawa ng 2022 national budget. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano
sa pagtupad sa kanyang pangako ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, naku mga kapatid, mahaba na ang pila ng mga fans para makita ang cast ng inaabangang primetime series na Someone Someday. Daan-daan nga pong tagahanga ang naka-standby ngayon sa Quezon City para makasama ang kanilang mga idolo sa Someone Someday Love List Fest. Pangungunahan po ito ni Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador. Pero eto pa nga, makakasama rin po sa The Ultimate Fan Meet ang buong cast ng series. Kabilang po dyan sina Dimples Romana, Karil, Daniela Straner, Makoy De Leon at marami pang iba. Mapapanood ang Someone Someday simula po July 24 sa Netflix at July 27 sa TV5 at iba pang streaming platform. Susunod, bata kinain ng buhaya. At asawa ng aktor na si Baron Geisler, inuudyukan ang kanyang mister na magpa-drug rehab. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, shout out sa mga nasa running era. Itodo nyo na yan, mapa 5 kilometer man, 10 kilometer at yung mga batak sa half o full marathon. Pero paano nga ba nagsimula ang Fun Run? Noong 1970, ginanap sa Atlanta, Georgia sa Amerika ang Peachtree Road Race, kung saan mahigit 100 ang sumali. Isa po ito sa mga nagpasikat ng mga public run. Pagkatapos po niyan, sumikat din ang New York City Marathon. At dito, nabago ang pananaw ng marami na hindi lang mga elite athletes, kundi kahit ordinaryong tao, abay may puwang sa starting line. Dito na rin unti-unting nabuo ang konsepto ng Fun Run. Dahil sa Fun Run, hindi lang ang mauna ang mahalaga. Pwede kang tumakbo, mag-jogging o kahit pa maglakad. Ang importante abay makaabot ka sa finish line. Sa Pilipinas naman, sumikat ang mga fun run noong early 2000s. Pero hindi lang yan para sa ehersisyo ha. Marami rin pong takbuhan ang naglalayong makalikom ng pondo para sa scholarships, medical missions, disaster response at iba't ibang advokasya. At kung bakit parang running era ang lahat ngayon, malaki rin po ang naging epekto ng pandemya. Matapos ang COVID-19, mas dumami ang mga running club, morning runs, at weekend group runs sa iba't ibang lungsod. Kaya naman, hindi na lang po ito basta sporting event, kundi isa na ring komunidad. Kaya mga kapatid, sa Fun Run, hindi lang kilometro ang binibilang, hindi lang ito paramihan ng medalya. Isa itong hakbang patungo sa isang malusog na pamumuhay. Dahil gaya ng K-alaman, ang kalusugan ay K-yamanan. K-okay. Susunod, News 5 exclusive. Dalawang taxi driver na suspect sa pang-hold up sa isang dayuhan, timbog. At Jong Hilario umiksena sa umatikabong aksyon ng primetime seryeng Sigabog. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo,
manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kalaboso ang dalawang taxi driver na umano'y nang hold up sa isang dayuhan sa Antipolo City. Ang modus nila, limasin na ang gamit ng pasaherong nakatulog sa biyahe. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Ilaw. Ayan. Pinasok ng mga otoridad ang bahay ng isang taxi driver sa Mayamot, Antipolo City. Ang driver, isa umano sa suspect ng hold-up sa Morocan National. Inaaresto kita sa kasong robbery. Base sa investigasyon, sumakay ang dayuhan sa taxi ng suspect mula sa Makati City patungong Pasay. Ang suspect nagpaalam pa raw sa biktima na idadaan siya sa ibang ruta para mas mabilis na daan. Nang makatulog ang biktima sa biyahe, dito na nangyari ang pagnanakaw. Napaidlip siya pagising niya, merong kumakapa sa kanyang mga bulsa. So, naano niya na pa naman yung driver walang pakialam sa kanya. Kaya lang, ayun, na tinulak siya and then hindi na siya nakapalag. Nakahinto yung taxi, ma'am? Yes, magkasunudan sila na. So, etong incident na to, it seems na sila ay mayroong pag-uusap yung mga suspect kung ano ang gagawin. Lumalabas na may kasabwat pang ibang taxi driver ang nahuling suspect at tila planado ang krimen. Ang nahuling suspect agad namang itinuro ang kasamahan niya. Ayon sa QCPD, malaking grupo raw ito ng mga taxi driver. Target daw nila ang mga lasing at dayuhan, pati na rin ang mga nakakaidlip sa biyahe. Modus nila, iibahin ng ruta at kapag nakatulog ang pasahero, dadalhin nila ito sa lugar kung saan naghihintay ang kasabwat na taxi driver. Sa kanila, lilimasin ang gamit ng pasahero. Na-recover sa dalawang suspect ang credit card ng biktima pero hindi na nabawi ang pera nito. Naharap ang dalawang driver sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sinakmal, winasiwas at kinain pa ng buhaya ang isang bata sa India. Nasa po sa video ang brutal na sinapit ng biktima. Makalipas ang ilang oras, nakita na ang lasog-lasog na katawan ng 12 years old na bata. Ayon sa report, sumama ang biktima sa kanyang tito sa plantasyon. Bago sila umuwi, naghilamos muna siya sa ilog nang biglang sakmali ng buhaya. Sinubukan siyang iligtas ng kanyang tiyuhin pero nabigo ito. Kinantsawan si Mayor Leni Robredo na tumakbo hindi lang sa fun run kundi sa 2028 presidential elections. Ang sagot dyan ng alkalde sa Frontline report na ito. Yan ang bungad kay Naga City Mayor Leni Robredo na mga kalahok ng Angat Bayanihan Run sa Makati nitong linggo. Pabiruyang sinagot ng alkalde. Sorry po, hindi ako nakatakbo kanina. Pero babawi raw si Robredo sa susunod na taon. Bigger dito sa Metro Manila, pero more provinces next year. Mas marami raw na fun run events ang ikakasa next year, pero ang gustong takbo ng mga runner. Ang sagot lang dyan ni Robredo. Teka muna, may announcement po tayo. Makinig. Ang next run po natin ay mangyayari sa Naga City. So everyone is invited to still participate. Sa August 16 po ito. Kasabay niyan, naglutangan naman ang mga intrigang nagpa-fun run umano ang alkalde para may budget sa eleksyon. Sa isang shared post ng social media personality at kilalang political commentator na si Tio Cho Moreno, sinabi nitong panglikom ng pera ang naging fun run. Pero sa mismong event, nilinaw ni Robredo kung saan mapupunta ang nalikob na pondo. We can all assure you na yung participation niyo po dito will go a long, long way to fund the Angat Bayanihan projects.
Ang Angat Bayanihan ay programa ng non-profit organization na Angat Buhay Foundation na naglalayong maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipinong nasa laylayan. Rumeresponde rin ang organisasyon sa mga biktima ng kalamidad. So in fact, yung pinakahuli po natin, yung earthquake sa Jensan, Davao, Sarangani Province, until now po yung relief and rehabilitation efforts are still being conducted by our Angat Bayanihan volunteers. Si Robredo ang chairperson ng Angat Buhay. Bago ang fun run, nagtungo noong Biyernes sa Commission on Elections sa Maynila si Mayor Lenny. Tinalakay niya kay COMELEC Chair George Garcia ang panukalang plebisito para gawing highly urbanized city ang Naga. Inaprubahan naman niya ni Garcia. Isasabay ang pag-anunsyo niyan sa barangay at SK elections sa November 2. Pero pati ang pagluwas sa Maynila ng alkalde napupuna. Hindi yan pinalampas ni Robredo. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Mayor Lenny ang screenshot ng post ng isang netizen na tinawag siyang sinungaling at pinaratangang linggo-linggo na lang daw nasa Maynila. Si Mayor Lenny biglang napapatol at isa-isa niyang inilatag ang kanyang paliwanag. Umabot nga yan sa 9 puntos, kung saan nilinaw niyang once a month lang siya bumibisita sa Maynila. At dahil rin sa pagluwas niya rito, nagbunga raw ito ng higit bilyong pisong tulong para sa Naga. Giit pa niya, lagi niyang nire-report ang pagpunta niya sa Maynila. Kung si Robredo naging busy sa fun run, naging abala naman si Senator Risa Ontiveros nitong weekend, kasama ang beauty queen na si Gloria Diaz. Nakita na naman niya ni Moreno. Sa kanyang post, kawawa naman daw ang senadora dahil sa kabila ng pagiging busy nito sa umano'y pangangampanya, si Lenny pa rin ang sigaw ng mga kakampings. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Usap-usapan online kung nagre-relapse nga ba sa paggamit ng droga ang aktor na si Baron Geisler. Sa post ng isang aesthetic clinic, makikitang nagpapa-facial si Baron. Nag-comment dyan ang misis niyang si Jamie Evangelista at sinabing humanap na raw ang aktor ng sponsor para sa drug rehabilitation. Deleted na po ang comment. Pero marami nang nakabasa niyan. Nangangamba tuloy ang ilang netizens na posibleng nagkaroon ng relapse si Baron sa dati nitong bisyo. Kamakailan lang sa late night talk show na The Men's Room, sinabi po ng aktor na pinapahalagahan daw niya ang anyay ilang chances nang ibinigay sa kanya ng industriya. Etong matindi, Todo Max, ang pagganap ng aktor na si Jong Hilario sa kanyang papel bilang Django sa seryeng Sigabo. Pero syempre, may ihahataw pa si Jong bilang dancer at father ni Sarina. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Bon Belinario. Hindi na talaga paaawat ang tapatang Coco Martin as Gabo at Jong Hilario as Django sa seryeng Sigabo. Ang tunggalian nila sagad sa aksyon. Kaya si Jong nagpapasalamat sa mga kapatid na todo ang suporta sa hit primetime teleserye. Pag may project si Coco, talagang pinag-iisipan niya, pinaghihirapan niya, ginagastusan niya. And siguro yun ang nagdugusto talaga sa akin ng tao. Kahit kontrabida kay Gabo, kakaiba raw ang dynamics nila ng cast off-cam. Kaya say ni Jong, marami pang pasabog si Django sa ginintuang lupa. Marami pang paghaharap ni Django at ni Gabo. And abangan nyo din yung mga ibang characters pa na papasok. And abangan nyo rin yung mga ibang characters pa na magpapakitang ginas doon sa Sigabo. Pero time out muna sa aksyon at drama. Father mode on muna si Jong sa paghataw sa sayawan with his daughter Sarina. Sa birthday concert yan ng young singer na si Quizelle. Ibang-iba raw talaga ang bonding ng mag-ama sa dance floor.
Thankful kasi binigyan siya ni God ng talent na mag-perform, magpasaya ng tao. So, kasi di ba, doon rin ako naman na tumanda na mag-perform, mag-entertain. So, nakakatawa lang na yung anak mo din nagpapasaya ng tao. Napapanood si Jong sa Sigabo pagkatapos ng Frontline Pilipinas, alas 8 ng gabi sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at K-Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Ryanson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.